basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli yung lingkod, Kalbong Bordado, ang reactionist na gwapo. Yun, what's up? Ito na naman tayo. Meron tayong kwentong gila. It's all about our boys, alam nyo na, ang ating basketball team. Yun, nagmula ang content na to kay Tattoo Sports PH. Subscribe nyo siya, guys. Click yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings. At syempre, kung di pa nakasubscribe sa akin, subscribe na rin kayo, guys, para update kayo sa mga ganitong klase ng review. It's all about basketball, guys. Yun. Ito na, umarangkada ang Pinoy sa JBL. Yan, Japan Basketball League. Pag-usapan naman natin yung mga Filipino athlete natin sa Japan Basketball League. Ito yung mga nangyari, kaganapan. Siyempre, supportan natin yung mga yan, natin yan, sariling natin yan. Game, simulan natin, guys, ang content na to. Welcome back mga kaibigan. Ang balita po natin ngayon, mga Pinoy pumasok sa ranking ng Japan B-League. Carl Tamayo at AJ Edu pumasok pa sa top 10 at Dwight Ramos second overall, at may update na rin po tayo kay Justin Brownlee na malamang mag-positive ulit dito sa kanyang sample B dahil sa nalaman kong proseso na gagawin po sa kanya. Simulan po natin dito sa mga Pinoy na pumasok sa ranking ng Japan B-League. 4 games pa lang sila doon pero sapat na yon para makapasok sila sa rankings. AJ Edu, ang number 1 rebounder ng Gilas Pilipinas sa World Cup, pumasok naman po sa top 10 rebounder ng Japan B-League. Nakakabilib to kasi kita nyo naman mga kaibigan na mga kasama niya dito sa top 10. Puro world import yan mga kaibigan at may mga background pa ng NBA. Carl Tamayo, pasok naman po ito sa top 10 at rank 7 pa dito sa block department. Hindi ko akalain na dito ko makikita ang pangalan ni Carl Tamayo. At eto si Dwight Ramos mga kaibigan, ang Pinoy na may pinakamataas na nakuha dito sa ranking ng Japan B-League. Ito po yung second best stealer ng Japan B-League ngayon, averaging 2.5 steals per game. So para may idea naman tayo, bisitahin natin yung mga puntos ng mga kababayan natin. Ito ang pinakamataas. Si 3D Ravena mga kaibigan, rank 31st po siya. Sinusundan ni Matthew Wright, rank 37. AJ Edu, rank 50. Ray Parks at 85 at Ramos at 95. Take note mga kaibigan na 28 teams po ang Japan B-League at around 420 players po ang nandito. Ngayon, Solid yung performance ng mga Pilipino sa Japan, syempre. Napakahusay nyo, guys. Good luck sa inyo. Ako tuloy lang pagbibigay ng parangal para sa ating bayan, sa ating bansa. Yeah. Alam naman natin lahat na itatest ulit siya o kukunan po ulit sa sample B para mapatunayan na isa siyang inosente. Ngunit, hindi po pala papabor kay Brownlee ang proseso ng sample B. Dahil po sa sinabi ni Sir Noli Iyala at POC President Bam Tolentino, maraming salamat po sa inyo. Eto, pakinggan niyo pong mabuti. Ang aking balita, yan daw sample A at sample B ay galing lamang doon sa iisang source. Kumbaga, wala, same lang. Nung inilabas na urine sample, ay yun ang sample A at 30% yun ay sample B. So, if it is the same source, malamang pareho din ang resulta. Pero meron din lang mga kaso na nangyari na nagkakaiba. So tayo po yung maasa ng katotohanan lamang. Tama na, medyo kahit na hangin, nagbago naman po. Nagkaroon ng contamination, pero yung mga ganun. Wala. Pero lamang yun, isang source nun. Isa lang ang source. Yun daw ang sabi sa akin. Kaya medyo posibleng ganun din na magiging resulta, but we're still hoping that ang katotohanan ay lumabas at ating pong magawa ng paraan. So ayun mga kaibigan, I'm sure pinakinggan po ninyo mabuti. So mahirap talaga yun kung doon sa ihi o sample A pa rin ni Justin Brownlee kukunin yung sample B. Kasi positive na nga siya doon At isa pa, paano kung contact? Yes. Di ganun pa din ang resulta nun. So delikado na si Justin dito sa proseso ng sample B.
So pag nag-positive na talaga siya dito mga kaibigan, possible 2 years ban po siya at ang gagawin ng SBP at Gilas Pilipinas, apela po sila. Kasi sinabi na rin po ni POC President na ito nga mga kaibigan, sa US po nagpapagamot si Justin at meron itong mga medication at yung pong nakita kay Justin ay possible dito nito nakuha sa mga medication kasi yung substance na yun po ay legal po sa Amerika sa mga gamot. Yes, yes. Yun nga yun eh. Yun ang mahirap. Illegal sa yung bansa. Pagdating naman sa China, hindi. Kasi bukod sa hindi sila kagaya ng Amerika, may galit sila sa Pilipinas. Yun to talaga may galit sila sa mga nangyari. Po na ba ng 2 taon si Justin Brownlee ang matinding tanong sino magiging naturalized player ng Gilas Pilipinas sa susunod ng mga games natin sa 2024 at 2025. Ngayong meron po mga games sa NBA si Jordan Clarkson. So ito mga kaibigan, next year meron tayong FIBA Asia Qualifiers at ito napakatindi. Meron pong FIBA Olympic Qualifying Games ang Gilas Pilipinas para makapasok doon sa Olympic. Yan po mga kaibigan, kumbaga nakuha natin ang ticket dyan sa FIBA Olympic Qualifier nung talunin po natin ang bansang China sa FIBA World Cup. At yan din po ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang China sa Olympics. Diba yun? Maraming salamat kay Idol, Taro Sport, PH. Yun, may ating panoorin yung commercial. Siyempre, baka tayo humaba. Yun, good luck sa'yo. Idol Justin Brownlee, kung saan ka makarating, suportahan ka namin. Yun, dito lang kami lagi. Siyempre, yun, sana maging pumawar sa atin ng panahon. Fit na fit talaga si Idol Justin Brownlee para sa akin. Sayang talaga kung sakali magka-positive siya. Sayang, napalaking panghinayang yun. Yun, tapos na ang ating content. Maraming salamat ulit guys. Subscribe na kayo sa aking notification bell para update kayo sa mga sports happenings. At syempre, it's all about Gilas, yun, basketball at support sa ating mga atleta, review patungkol sa ating mga atletang Pilipino. Yun, maraming salamat mga kabokal. Ingat palagi, God bless. Yeah, ito po yung lingkod, Kalbong Burdado, ang reactionist na gwapo. Yeah.